Paano po kapag hanggang pamilya lang ang kaya ng pagtulong kasi hindi naman po lahat ay kayang tulungan? Alam niyo mga kapatid 'no, mas magandang paningin yung unahin mo muna yung pamilya mo bago ang ibang tao kung tutuusin. Kung meron ka man dapat tulungan, pamilya mo muna. Alam mo ang tinuro sa'tin ng mga perverted gospel, perverted Christian, alam mo tinuro sa'tin ano daw, ministry daw, ministry, 'no? Mag-aano ka 'no, magmi-mission ka sa malayo 'no, pero yung bakuran mo hindi pa nabo-born again, kamag-anak mo hindi pa nabo-born again. Eh, ano yun? Eh, anong klaseng patotoo yun? Hindi kaya dapat bakuran mo muna ang linisin mo bago yung bakuran ng iba, 'di ba? Hmm. Kaya napakahalaga mga kapatid yung ano, na kung meron man tayong dapat unang tulungan, pamilya muna natin ano. O saan nasusulat 'yan? Basa, okey basa tayo. Sabi rito 'no, may nagtanong kay Pablo, "Mga Ginoo, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan." So ibig sabihin, ang plano ng Diyos sa'yo kapag nanampalataya kay Kristo, ang nais ng Diyos ay maligtas yung ikaw at ang iyong sambayanan. 'Pag nais ng Diyos na ikaw at ang iyong sambayanan ang maligtas muna, meaning dapat suportahan mo yung plano ng Diyos na ang maligtas muna ay ikaw at ang iyong sambayanan. That is the logic of this verse. Okay? Tingnan niyo 'no, kung walang banal na espiritu 'no, hindi natin mababanggit 'tong idea 'to, eh. Sa pamamagitan ng banal na espiritu na kinakausap tayo ng Panginoon ngayon, ang tinuro sa atin, 'no, 'pag na-born again 'no, unahin ko muna magmi-ministry na ako 'no. Hindi na pinabayaan yung pamilya. Merong gano'n, 'no, nagpastor, pero yung asawa niya unbeliever pa. Pine-persecute siya ngayon. Dahil simula daw ng born again na 'yan, wala na raw siyang time sa pamilya, nagpastor pa, Diyos ko. Dahil daw sa ministry, ito namang 'tong ano na 'to, dahil perverted ang gospel, by works ang kanilang pagpapala ng Diyos, o yun, ang basehan nila para pagpalain, kailangang mag-ministry. Tingnan nyo pumunta kayo sa mga simbahan ng mga Christian church na hindi full grace, tingnan nyo, yung mga pastor kaawa-awa, nanlilimahid. Laging hirap. Bakit? Una, wala yung pabor ng Diyos sa kanila kasi wrong gospel. Kumpara nyo doon sa mga nasa full grace. Kahit pa paano, makita nyo yung mga umaattend doon, mga dikotse, mga may sasakyan, etc. O kung hindi man, maaliwalas ang figure, no? Kasi bakit? Wrong priority. 'Di ba? Ang tinuro kasi sa atin, ministry daw, ministry. Pag may ministry ka, yung pamilya mo nanlilimahid. Tatayo ka ng church pero yung pamilya mo gutom. Ano yun? Iniwan-iwan mo yung trabaho mo, magmi-ministry ka, tapos ngayon yung pamilya mo naghihirap. May kilala akong ganyang pastor no? Gusto raw niya mag-full time sa Panginoon, no? Panginoon daw, mag-full time daw siya. Ganda-ganda ng trabaho niya sa ba nagtatrabaho yun? Iniwan ba naman yung nag full time. Oh. Di ngayon ang buhay nila, hirap. Kasi bakit? Hindi natin inisip kung gaano kahalaga ang pamilya. Kasi sinabi na nga ng Biblia na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Ang motibo ng Diyos, ikaw at ang iyong sambayanan. So ibig sabihin mga kapatid, kapag ito ang pananampalataya mo, una maboborn again ka muna. Tapos dahil ang pananampalataya mo at nais ng Diyos ang iyong sambayanan, matik yun, mangyayari balang araw ng iyong sambayanan ay maliligtas. Kaya isang magandang patotoo sa isang pastor na nagtatayo ka ng church na ang pamilya mo ay sama-sama kayo. Hindi yung ikaw lang ang nagpapastor pero yung pamilya mo nasa ibang simbahan. Ano yun? O nasa ibang hindi pa naman nanampalataya. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong dapat i-priority talaga, doon tayo, suportahan natin ang Diyos. Ang nais ng Diyos, ikaw at ang iyong sambayan at maligtas. Kaya isunod mo maaari sana ang iyong pamilya, ang iyong bakuran bago ka mag-ministry sa iba.